Then, meron tayong logarithm. Lang tayong tinta ng ballpen. Wala kasi nagbibigay eh. So, logarithm ng 27 to the base 9. So, ang gagawin lang guys is evaluate. Ano magiging sagot natin dito? Or simplify, parang ganun. So, ang ginagawa natin pag mag-solve is copy lang muna natin yung given to base 9. Then, equate lang natin sa x. Para hindi ka mahirapan. Or any variable na gusto mo. Then, after that, syempre, yung gagawin na natin is exponential form na natin siya. Which means, yung 9 na base, i-raise natin sa x. Then, equals sa 27, yung argument. Then, pagkaparehasin lang natin yung base. And, pag parehas na yung base, equal na yung exponents. So, yung 9, we can rewrite this as 3 raised to 2 times yung exponent na x or yung raised to x niya. Equals, yung 27 is 3 cube. Diba? So, ngayon, pwede natin i-rewrite to as 3 raised to 2x. Kasi 2 times x is 2x. Equals to 3 cube. Then, dahil same na yung bases nila, pwede na natin i-rewrite or isulat ulit yung 2x equals 3 or yung exponents nila. Then, divide lang by 2. So, makakuha natin yung value ng x which is 3 halves. So, ito yung magiging sagot natin para dito. Sundan. So, yung yt natin, plug lang natin ulit. Then, yung FB page. Pares lang. So, yan. So, let's say meron tayong f of x equals 2x over x plus 1. And we need to find the f prime of x or yung first derivative. So, ano magiging sagot? So, meron tayong given f of x equals 2x over x plus 1 and we need to find the first derivative of this given. So, sa case na to, gamitan natin ng quotient rule na sa derivatives. So, isang rule siya sa derivatives. So, yung quotient rule, kapag meron tayong fraction, so, yung first derivative niya is bu prime minus uv prime all over b squared. Then, kunin lang natin yung u tsaka b. Then, yun na. So, kunin natin yung u, yung numerator, which is yung 2x. Then, yung b natin, that is yung denominator na x plus 1. So, pag kinuha natin guys, yung first derivative ng 2x, anong kakalabasan? So, yung first derivative guys ng u natin na 2x, that is magiging 2 na lang. Then, yung b prime naman natin, yung x plus 1, pag dinifferentiate natin yan, magiging 1 na lang. Then, ngayon, meron tayong u prime, b, tsaka v prime. Plug na lang natin dito sa formula. So, meron tayong y prime equals yung b, that is yung x plus 1, times yung u prime na 2, then minus yung u natin, which is yung 2x, then yung b prime na 1, all over yung b squared natin, or in yung b natin, that is x plus 1 na naka-squared na. Kasi yung b natin naka-squared nga. So, ngayon, simplify na lang natin. So, pag sinimplify natin to guys, magkakaroon tayo ng x plus 1 times 2. So, distribute natin yan. Magiging 2x plus 2 yun. Then, ito naman guys, yung negative 2x times 1, magiging negative 2x all over yung x plus 1 na naka-squared. Then, syempre, pwede natin i-cancel yung pwede sa numerator, diba? So, yung 2x tsaka minus 2x natin, maka-cancel yun. Then, matitira na lang is yung 2 sa numerator over yung binomial natin,
na x plus 1 na nakasquare. So, ito yung magiging sagot natin. So, ganun siya ginagawa. Line na y equals 1/2 x plus 4. And meron tayong point. Let's say 3, -1. And yung given guys is what is the equation of the line passing through this point that is perpendicular to this equation of the line. So, yun. So, hanapin daw natin yung equation of the line that is perpendicular to this line given yung point na 3, -1. So, kapag ganito yung given guys, hinahanap yung equation of the line na perpendicular sa given line given yung point na 3, -1. So, kunin lang natin muna yung slope na gagamitin natin sa pagkuha na ito na. So, kung meron tayong given na line na 1/2 x, naka-form na siya ng points, slope-intercept form, itong given, or nakaganto na siya na format. So, in this case, pwede na natin makuha yung slope or yung m natin. So, meron tayo itong 1/2 x. So, yung m, yun yung slope natin. 1/2. Pero dahil guys, yung kinukuha natin is perpendicular, ibig sabihin, ang gagamitin natin na slope or this is yung negative reciprocal niya. So, instead na 1/2, magkakaroon tayo ng -2 na gagamitin para makuha yung perpendicular na equation of the line natin. So, ngayon, given yung point na 3, -1, pwede na natin to ilagay ulit dito or kung gusto mo sa point slope form. Diba pwede siya ilagay sa point slope form kasi meron siyang point, meron siyang slope. Pero pwede mo rin gamitin dito guys. Nasa sa'yo yan paano mo gagawin eh. So dito natin gawin para other way na. So kung meron tayong y equals to mx plus b, etong point, ipa-plug lang natin to sa x and y para makuha natin yung y-intercept na o yung b natin. So given yung y natin na -1 equals, yung slope natin is -2. Then, yung x natin is 3 plus yung b natin. Galing dito guys ha. Then, meron tayong -1 equals -6 plus yung b. Set -2 times 3 is -6. Then, lipat lang natin. Magkakaroon tayo ng -1 plus 6 equals yung b. Then, -1 plus 6 is 5 equals b. So, meron tayong value ng b. Then, galing ulit dito guys, pwede natin yung i-substitute na lang. So, ito yung gagamitin na slope. Ito yung b. Then, makuha natin yung equation of the line. So, bali magiging sagot natin is yung y equals yung slope na -2. Lagyan natin ng x. Then, yung 5 natin is positive. So, magkakaroon tayo ng 5 na plus. So, ito yung magiging final answer. So, ito yung equation of the line na perpendicular dito sa line na given na kung saan tatama siya sa point na 3, -1. Sundan. Ang tanong, did you use reciprocal sa... Yes po. Pero pag parallel guys, parehas lang yung slope na gagamitin na. Pag perpendicular, negative reciprocal. So meron tayong absolute value ng 3x minus 1. Then less than or equal sa 11. So ano yung magiging solution natin? Yung absolute value ng 3x minus 1 less than or equal to 11. So kapag guys yung inequality natin is less than, etong absolute value or nasa loob nito is lalagyan lang natin siya sa left and right niya ng positive 11 dito. Then sa kabila is negative 11. So pwede na natin ma-solve. So unang gagawin is eliminate natin itong constant. So, magka plus 1 tayo both sides. So, plus 1, plus 1, plus 1. So, may eliminate na to. Matitira yung 3x.
Then, copy natin yung mga symbols. Then, yung negative 11 plus 1 is negative 10. Then, yung 11 plus 1 magiging 12. Then, divide natin both by 3. So, magiging negative 10 thirds. Then, yung symbol, eto magiging x. Then, yung 12 over 3 magiging 4. So, ito yung magiging sagot natin para dito. So, number 27 guys. So, let's say meron tayong given na h of x equals yung square root ng 6 minus 2x. Then, pinapahanap is yung domain lang neto. So, yung parang restriction niya. So, kapag meron tayo guys radical, kasi pag rational kasi naka-equal lang siya, di ba? Yung denominator, pag hinanap yung domain. Pero pag naka-radical siya guys, yung radicand natin, is i-equate natin yan, or inequality yung lalagay. That's greater than or equal sa 0. Bakit? Kasi bawal maging negative yung loob neto guys, no? Ibig sabihin, pwede siya maging 0, pero dapat hindi siya maging negative. Kasi may square root ang 0. Then kapag negative na siya, magkaroon ka ng imaginary. So sa case na to, pwede nating ilipat yung 6 or yung negative 2. Do pares lang naman yun. Basta pagdating sa inequality, kapag nag-divide ka ng coefficient na negative, magre-reverse yung sign na. So kunyari dito, nilipat natin yung 6 sa right side. Sa may negative 6 siya. Then i-divide natin sila both side by negative 2. So magiging x na lang. Then, dahil nag-divide tayo ng negative, magre-reverse yung symbol. Then, yung negative 6 divide negative 2 is magiging 3. So, kung other way naman guys, kung gusto mo, di ba meron tayong given na 6 minus 2x, then, greater than or equal to 0. Pag ito nilipat mo sa kabila, yun na yun. Like, magkakaroon tayo ng 6, then greater than or equal sa 2x. So, divide na by 2. So, magiging 3 pa rin to. Which is pares pa rin siya dito guys. Bakit? Tingnan mo tong x. Nakatalikod yung symbol. Same dito. So, hindi ka nag-divide ng negative. So, pares pa rin kakalabasan.